Muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. At para mas maramdaman pa po natin ang ganda ng umagang ito, maaari po ba akong makahingi ng isang malakas na palakpakan dyan? Maraming salamat po. Kasama po natin para sa ating groundbreaking ceremony, Francisco Isko Moreno Domagoso, Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza, ang mga masisipag nating konsehal mula po sa District 6, Councilor Lou Veloso, Councilor Elmer Joel Parr, Councilor Voltaire Caloy Castañeda. Kapiling rin po natin Dr. Grace H. Padilla, our City Health Officer. Engineer Armando L. Andres, our City Engineer. Mga department heads at kawani ng Manila City Hall. Dr. Gladys Desiderio, Beata Health Center Physician in Charge. Mga staff, employees, and volunteers of Beata Health Center. Kasama rin po natin ang Zone 91 Barangay Officials. Kasama po natin from Barangay 833, Zone Chairman Emilia Enriquez. From Barangay 834, Chairman Rose Ann Alstor. 835, Chairman Renita Curameng. 836, Chairman James Del Rosario. 837, Dennis Laurenta. 838, Laurenta. 839, Chairman Edgardo Liagan. And Barangay 840, Eduardo Angel Espinola. Kasama po ang inyong mga kagawad, secretary, treasurer, SP chairman, SK Kagawad, Lupon at EXO, 10 ng inyong mga barangay tanod, at sa ating mga senior citizen at residenteng nasasakupan ng Zone 91 muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating pong pagpapatuloy for her welcome remarks, ibibigay ko po sa inyo our City Health Officer. Palakpakan po natin Dr. Grace H. Padilla. Sa ating pong kagalang-galang na Mayor Isko Moreno Domagoso, sa ating pong Vice Mayor Angela Lei Atienza, sa ating pong mga kagalang-galang na councilors, sa ating pong mga barangay chairmans, kagawad, sa aking pong mga kasamahan sa Manila Health Department, Dr. Ed Santos, ang District Health Officer po ng District 6, si Dr. Restituto Aguilar, ang aking pong masipag na physician in charge, Dr. Desidorio, ang aking pong mga supportive na department head, si Engineer Andres at saka Kaderis, sa inyo pong lahat na taga dito sa Beata. Ako po ay isang Pandakenya din po. Ako ay pinanganak sa Balagtas. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay bumalik kami ni Mayor Isko para tuparin ang isang pangarap at isa pong pag-asa sa ating health center. Ilang buwan po ang lumipas, dumating po kami dito para kayo po ay pakinggan at hingin po kung ano po ang mga kailangan nyo dito sa isang munting bahay natin dito sa Beata. Sinabi niyo po sa amin na dati po ang pangalan nito ay Bagong Lipunan Health Center. Kami po ni Mayor Isko ay nagtanong kung ano ba talaga ang gusto nyo maging pangalan ng ating health center. So sumagot po sila na maging Beata Health Center. So sa local health board po natin ay pinasad po natin ang pangalan na Beata Health Center dito po sa inyong bagong health center. So palakpakan po natin humubuon ang local health board kasama po si ating Vice Mayor Chila Chensa. Kasama po noon ay nagbigay po ng magandang perspective ang ating architect engineers para po maging state-of-the-art
ang ating health center at hindi lang po yun. Kailangan po ay episyente at epektibo at mababait ang pipiliin nating mga kasamahan dito sa ating health center. So natutuwa po ako sa araw na to dahil ngayon po ay magsisimula ang ating pagpagawa ng ating health center, kung kaya minamadali na rin po natin ang pagbubukas ng isa pong health center na malapit sa atin, ang Isidro Mendoza Health Center. So, pansamantala, doon po muna tayo, magpasensyahan nyo na po at mamadaliin po natin ang ating health center. So muli po, magandang umaga po. Salamat po sa warm welcome nyo sa amin at mag-iingat po tayo lahat. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Grace Padilla. At sa pagkakataong ito ay ibibigay ko na po sa inyo para sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, ang ating butihing Vice Alcalde. Palakpakan po natin, kagalang-galang Angela Lay Chic Atienza. Magandang umaga sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sigurado ako na maganda ang umaga ninyo dahil sa balitang ito ngayon. Tama ba ako? Pero bago ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating napakagaling na alkalde na si Yormes Co. Moreno de Magoso. Palakpakan niyo naman siya dahil wala ito kung wala siya. Si Dr. Gladys Desiderio, maraming salamat po sa lahat. Ang ating hindi natutulog na MHD Director, pero hindi naman mukha, si Dr. Radilla, si Engineer Andres, ang ating mga magagaling na mga chairman na nandito na talaga namang nakita ko masipag kayo. Palakpakan natin sila. Ang mga konsehal na hindi rin natutulog, actually sa totoo lang po, lahat kami under your best choice, hindi rin natutulog. Pero kaya palakpakan po natin ang ating mga konsehal na nandito sa harapan. Ang ating mga medical frontliners, ang aming mga lolo at lola, ang mga kabataan na nandito at ang lahat ng mga nandito ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, naalala ko nung kami nangangampanya. Alam nyo ba 1 year na tayo? Anniversary na pala natin. Nag 1 year tayo nung May. Pero alam nyo naman po na pagpasok namin ni Yorme dito, ang dami pong problema kinaharap ng administrasyon to. Pero nakita nyo, na kahit na anong mga hadlang, ang dami pa rin niyang nagawa sa isang taon. Tama ba ako? Lakasan niyo yan! At naalala ko nung kampanya, binida niya talaga, dahil importante para sa kanya, na ang kalusugan niyo ay laging una. Kaya nung kami pumasok dito, ang dami na pong health centers ang nag-groundbreak at marami na rin po ang mata-turnover in a few weeks' time. And dito, naalala ko rin, sinasabi nga niya, na pag nanalo kami, papaayos niya ang Beata Health Center. At ito na, nakikita niyo na ang kanyang pangako ay kailanman hindi nakapako. At bilang Vice Alcalde niya at Presiding Officer, ang trabaho ko naman kasi talaga ay mag-preside sa City Council. Kaya pag meron siyang gustong pagawa sa akin, mabilisan kami kasama ng mga konsehal na pinupukpok namin ito para maisakatuparan ang kanyang plano. Hindi ko nahahabaan ang aking gustong sabihin sa inyo dahil alam ko mainit. Pero alam ko naman na ang taong papakilala ko sa inyo ay kilalang-kilala na rin. Pero siguro, isang perspektibong papakita ko sa inyo bilang isang tao na nasa likuran niya palagi. Nakita ko na isang tao na may tunay na vision para sa ating lungsod. Nakita ko rin kung gaano niya kamahal kayo. Na minsan, kahit na hirap siya at hindi natutulog, ni walang weekend ang ating alkalde, talaga namang nakikipaglaban pa rin siya para maisakatuparan ang kanyang mga pinangako para sa inyo. Kaya, ngayon, ibibigay ko na po ang mikropono sa alkalde na masasabi kong regalo sa atin ng Panginoon. Ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno de Magoso. Upo po kayo. Maraming salamat sa ating Vice Mayor. May asin pa, no? Siyempre, yung Vice Mayor ko, may asin pa. May asin pa rin yung Director ng Manila Health Department, Grace Padilla.
Ito, kapitbahay nito. Talagang batang pandakan to. O, si Grace, no? At si Gladys, na ating mamumuno, ma'am. At ang pinakagwapong sana wag na magretiro, Engineer Andres. Pagka magaling, ayaw natin pinagpapahinga eh. Tama ba? Pag walang kwenta, gusto natin, sipain na natin agad eh. Tama, no? At hopefully, may awa ang Diyos, ay pagdating ng mga ilang panahon, no, ay makakuha tayo ng dekalidad na tao na pinamumunuan ng mga pagawaing bayan, pagpaplano, pati imbornal, no, pinaplano nito, makakakita rin tayo, no? But gusto ko lang pasalamatan yung ating mga kusihal. Totoo po yung sinasabi ni Vice Mayor. Habang ako'y nagbibigay ng landas, daan, at direksyon kung saan tutungo at tutunguhin yung nilalaman ng kaban ng bayan, ang lungsod ng Maynila, kailangan ko pong maipadaan sa kanila at bagay naman na lagi nila sinusuportahan. Kaya po, di ba, naalala nyo nung nandito, tumayo rin ako rito, hinihingi ko sa inyo, dapat your best choice tayo para mas mabilis ang trabaho. Pinakinggan nyo ko, kita ninyo mabilis. Would you imagine, matagal nyo na hindi ginagamit yan as health center. Nagpunta lang ako ilang buwan pa lamang nakakalipas. O ngayon, gagawin na natin makabagong health center dito sa inyo. Ayan o, si Elmer pa. Tumayo ka Elmer, pinakapogi ka taga-Pandakan. O ano, puro taga-Pandakan itong dalawang to. Si Elmer, taga-Pandakan. Kahilom na ito. Kahilom. O ito si Castañeda. O ito, dito, tayo ka, Voltaire. Yung tatay dito, taga-Pandakan. Although, taga-Pandakan na, naglipat ng bahay. Binata naman si Paring Kaloy ito, doon sa may bandang boundary natin sa Mandaluyong at saka Maynila. Pero yung tatay niya, sigurado ko, malapit na malapit sa puso niya ang taga-Pandakan. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Ito, kasinidad nyo, si Lubiloso. Walang kumpas! Alam mo yan, si Lu, sa totoo, masaya ako at proud ako sa kanya na bilang kasamahan kong artista at napakahirap pang maipaliwanag sa tao sapagkat mapapasin ninyo si Lu ang mga ginampanang karakter sa entablado, sa telebisyon at pelikula ay mga nakakatawang karakter. Pero sa totoo, deep inside him, I for one, and many also knows si Lubiloso seryosong naglilingkod sa taong bayan. Yan naman. Kaya parang si Lu simbolo ng alam niyo yung pag may ginagampanan kang karakter, nagbobuti ka. Kaya po ang mga artista magaling gumanap ng isang karakter. Tulad namin, o halal ng bayan. O dapat, manalo tayo Lu ng pampamas. Ibig sabihin, ginalingan natin sa ating karera. Tama, mali? Ayan, si Lu. At mga nanay tatay ko, especially, ito, alam niyo, maraming health center. 44 health center. You know, it's very sad that yung nagbibigay sa inyo ng maayos at tubugon sa inyong pangangailangan sa kalusugan ay sila rin napapahamak sa kanilang pasilidad. Napakaraming napag-iwanan ng panahon at hindi na binigyan ng atensyon ng mga health center. Nakalulog mo. Meron mo kami sa Maynila, dito sa atin,
pinakamagandang health center sa buong mundo. Kasi may waterfalls. Parang resort. Mamukat-mukat mo, buti na lamang, isa sa empleyado ng MHD, binigyan ako ng tip. Sabi niya, sir, bahan-bahan na po dito sa health center namin. Then I went, personally. Kung nakita ko po talaga, kalugmok. Nung hinawa, ito po, wala exaggeration. Hindi din mga vlogger, nakita nila ito. Nung binuksan ko yung pintuan na CR, pagbukas ko, sumama yung buong pintong CR. Literal po. And yet, the irony of this, mga ngako kami, na mga tagapamalan ng maayos at kalidad na serbisyong pangkalusugan. Tama mali? At yun, hindi lang dapat pangako. Obligasyon namin. Tama mali? Kami mismo magkakasakit na sa pasilidad namin. Paano kami makapagbibigay ng maayos na serbisyong pangkalusugan? Kaya pagka nangyari na yun, hindi na ako lumigil. Lalo na ng mga oras na yun, walang-wala tayong tsape. Nga. Asin nga. Pero sa awa ng Diyos, within that same day, nakahanap ako ng pera na maisubi. At yun, malapit nang matapos. Yun po yung San Nicolas Health Center. Hindi na po kakabahan yung aking mga medical frontliners doon na yung, ano tawag doon sa Tagalog? Mold? Yung amag, hinihigop nila araw-araw. Wala na. Pati ang ospital ng Maynila, pagpapasensyahan nyo na, in the coming days, isasara ko lang saglit yung bagong ospital ng Maynila, i-renovate ko. Kasi hindi na ako minmaintain nung umalis ako nangangadugyot na naman yung emergency room lang naman isasara ko. Pero mawaglit lang, saglit, 1 linggo lang. Brand new na ulit yun. Pati yung mga makabagong teknolohiya na what you call antimicrobial lining para sa emergency room. Better facility for our health workers, then better services for our community members. May sense? Tama ba? Mga nanay, tatay ko, nandito. Di ba, naalala nyo, ang lagi niyong sinasabi sa aming mga bata, oy, ikaw huwag ka masyadong magagaling-galingan sa kapitbahay kung yung sarili mong tahanan, hindi mo inaayos. Tama, mali? Tama! Ang tawag doon, plastic, ano? Mas masakit magsalita yung matandaan mo araw. Pakitang tao. Oo. Naalala ko yung nanay ko Dinukonyatan ako ng nanay ko. Saan? Gayos ka sa loob ng bahay. Magwawalis ka sa labas. Kunwari palinis-linis ka. Nanadugyot naman to papag mo. Itong sahig natin, di mo bunutin. Di mo pa? Which makes sense. Kaya that's why I always wanted something for our medical frontliners so that we can also say, maayos tong pasilidad namin. Kasi maayos naman tong aming kalalagyan. Bukod doon, ay kahit pa paano po, unti-unti na natin nababawi ang mga supply. Hindi na himaspirin. Diba pag walang pera, gagaling ka rin. Kaya pag masakit ang buto-buto, yakaps yun. Pag wala na talaga, hispirin na lang. But no, we will. Why? Pumanatag kayo. Maliit man, hirap man, ang kakayanan ng Luzon. Ano man ang meron dyan na nalalabi, natitira, lagi kong ipupuhunan sa MBN. Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs.
Dulang iikot ang ating buhay bilang namamahala. Ang tao'y may masisilungan. Umulat bumagyo, magkaroon ng dilubyo, pilitin natin dumating ang araw, hopefully, cross finger, hindi ko man matapos, sana yung mga susunod na henerasyon, wala nang squatter sa Maynila. Kasi marami ng Binondominium 1, Binondominium 2, Condominium 1, Condominium 2, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. These are in-city vertical housing projects. Alaunan may awa ang Diyos. Wala nang estudyanteng naglalagkit dahil ang kanyang eskwelahan ay 10-story, fully air-conditioned, public, elementary, and high school. Ang tanong, laway-laway lang ba to? Pangarap pa lang ba to? Hindi po. Nangyari na eh. Albert Elementary School. Manila Science High School. Ngayon, nagbo-bowling na sila doon. Dati, Nipiko, hindi sila makapaglaro. Sa Sikip. Tapos Almario. Yun po ang Ateneo ng Tondo. Doon po ko graduate. Charot. Tapos lahat yun, natapos, 2 taon na, kasagsagan ng pandemya. Nawaglit na naman ako. Nating gaya ng 3 taon, yung magsaysay. Pero yung mga taga-magsaysay, tuwa na dahil noong pag-upo ko, pinatuloy ko na. Ngayon, madadali namin, Pebrero. Pero may taon ha. 2027. Tingnan ninyo, nagawa? Nangyari? Pwede? Posible. Ibig sabihin, at least in those areas, I can honestly say na ang population growth ng Maynila in the next 30 o 50 years, sagot ng Albert sa kanyang komunidad. Sagot ng Manila Science sa kanyang komunidad. Ng Magsaysay, ng Almario, and so on and so on. Nangyari. Kaya may problema po yung mga nanay doon sa katatay. Tuwing enrollment, nanghihingi ng jacket yung anak nila. Malamig. Kaya yung mga bata, excited naman. Mano pa, yung mga apo ninyo na nag-aaral sa daycare, naliligo ng gatas. Your milk. Gusto niyo ba ituloy ko yung your milk? Sa mga apo nyo? Okay, mag-alala. Hindi ko lang itutuloy. Palalawakin pa natin sa Hunyo. We will go further and reach more. From 21,000 students sa buong Maynila, now we're going to reach 60,000 students. From daycare, we will elevate to kinder. Sa loob ng regular school or big school. Then grade 1. Gusto niyo ba rin ng gatas? Mga lola-lola ko, anong gusto niyo? Powder, sariwa? Ngayon, mag-survey nga ako kasi may iniisip ako eh. Taas na kamay ng gusto powder. Taas na kamay na gusto sariwang gatas. Sige, alamin natin. Pero tuloy yun. Sariwa man o powder, may gatas pa rin ang senior. Okay, mag-aalala. So, ikinukwento ko ito, bagay na talagang dito tutunguhan yung ating mga resources sa lungsod ng Maynila. Ngayon, bilang panghuli, mga 2 buwan na lang, gumayak na kayo. Meron ng senior citizens park. Wow! Sino may mga alagang hayop? Hayop sa loob ng bahay?
Yung hayop magmahal. Baka may hayop din kayo kasama. Yung hayop ko kasama, galit naman. Tingnan ninyo. Kayo lalo na very particular. Very particular. Pansinin ninyo dito sa pala. Paglabas mo, kalsada. Tama ba? Hindi dahil sa wala lugar eh. Napakatandaan na lang natin, di ba? Pero ngayon, yung dating alikabok na nagiging press powder. Pagpasok mo sa opisina, hindi mo na kailangan mag-makeup. Dadaan ka lang sa nagtang interlink. Maya-maya, may powder ka na. Alikabok, gulo, dugyot. No? Iniwan na lang eh. At walang pumasin. May pumasin kunwari pero hindi totoo. Pero ngayon, naalala nyo about less than 3 months ago, tinuldukan ko yung kaawa-awang sitwasyong pangkalusugan. More than the part, ha? More than the part. Yung sitwasyong pangkalusugan ng mamamayan sa Pandacan, particular sa area na yun. Bakit? Yung alikabok na yung semento yun. At yung semento na yung papasok sa baga ninyo. Pagkatapos pasok sa baga ninyo, customer kayo ng bagong Biata Health Center. Di ho ba? Pero yun, tutundo ka. Open green space. Reclaiming space and convert it into open green space for the public to use. Makabagong pamamaraan, katulad na nangyayari sa Singapore at iba pang bansa. O yun, mga nanay tatay ko, maniwala kayo sa akin. Nakakalamang na po si Elmer Parr. Dinala niya yung aso niya. Tumira agad dun. May pinostihan na. Mag-i-enjoy kayo. Dali niyo ang apo niyo. Walking distance. Dali niyo ang alaga niyong hayop. Napansin ko dito, meron pinakikiusap o yung ating mga pag-didisiplina. Meron ng space for our pets. Meron ng space for our seniors. O pati ang mga bata. Maaliwalas. Masariwang hangin. At saka, sigurado ko dito, isa o dalawa o baka marami sa inyo. Nung araw, namasyal kayo sa grandstand. Tama ba? Mga pagdilim. At kayo'y nagpagulong-gulong sa damuhan. Hindi alam ni Vice yun. Magulong-gulong doon. Akbay muna kunwari. Ay, mamaya, umi-escort na sa Christmas. Ayun, may pulis uli. Because ang Pilipino ay gustong-gusto makapamasyal na. Lalo tayo, wala tayong espasyo. That's why gusto ko maibalik sa tao. Open green space, pasyalan, mapuntahan. Total, wala naman tosgas. Di ba? Tapos ito, naghalo pa. May bago tayong formulang ginamit sa pamamahala sa gobyerno ng Maynila. Pera ng lokal, pera ng nasyonal. Pinaghalo. Sino na kinabang? Taong bayan. Pwede pala. Posible pala. Dati, kanya-kanyang mundo. Lalo na pagka naiba ang kulay mo. Alam mo dito, bisa na mas isa-ibang tao, mas mahalaga sa kanila yung kulay nila. Pero kung sa lang kulay ko, moreno ako. Yan, oh. Pero ang point ko, yung kulay-kulay ng politika napapahamak yan taong bayan. So, tingnan ninyo. Kami, Technicolor. Technicolor kami. Pero kita ninyo, kahit na kami magkakaiba, isinuko ko sarili ko, minsan pride lang yan eh. Fried chicken, masarap yan, yung chicken yun. But see, kapag nakipagtulungan ka sa pamahalaan, at ang pamahalaan naman din,
Eh, marunong din yumuko na parang kawayan. Di ba? Nag-abot ang kamay. Sino na kinabang? O, may tinatayo tayo. Pamantasang lungsod ng Maynila College of Medicine. Perang nasyonal, binigay ni President Marcos, o pera ng lokal, binigay ng taong bayan ng mamamayan ng Maynila. Susunod, papunta ko binibilang ko na lang, siguro mga 3 buwan na lang. Yung 32 years old na maliit na ospital sa District 2, bibigyan ko na ng tuldok. Dahil ang inyong lingkod, bagamat wala tayong pera, namili pa tayo ng lupa. 1,900 square meter, 7-story, bagong ospital ng Tondo. So, mga kababayan, makikita niyo ito, 200 metro kudrado, 60 metro kudrado, 1,000 metro kudrado. It doesn't matter. Ang mahalaga, develop, fix it for its purpose, for its use, no matter what. Yun ang importante. At yun ay pinuhunanan ng inyong pamahalang gusto. Kaya sa ating mga barangay chairman, o mga chairman, magtayuan nga kayo, parupakan nyo nito. Mga kagawad, secretary treasurer, ang mga barangay official, ayan, palakpakan nyo sila. Ayan, lahat sila. Ayan. Bakasan nyo naman, pamisa-misa lang natin sila mapapalakpakan. Mag-unawaan kayo. Hindi na kayo mag-aaway-away. Basta tatandaan nyo lagi, hindi ako perfectong tao. Nagkamali din ako. Puro bakokang din ang tuhod ko. Dahil lahat na yata ng dulas at dapa, inabot ko sa buhay. Pero ang mahalaga, huwag natin bilangin yung ilang beses tayo nadapa. Ang mahalaga, ilang beses tayong babangon. Kaya ano man ang krisis na kinakaharap natin, personal, emosyonal, mga lalakala ko, may krisis pa ba kayo sa emosyon? Sino bang wala ng jowa? Taas ang kamay. Naghanap ka na yun? Sayang. I-refer ko sana sa'yo si Papsi. Ano ba si Papsi? Pumanatag kayo. Sino maraming minahal? Taas ang kamay. Wala kayong minahal? Marami. Ay siyempre, nagkasakit kayo sa puso. Sa dami ng minahal nyo, nagbara-bara ang mga ugat nyo. Huwag kayo mag-alala. Ang Maynila ang natatanging lungsod or LGU na nagpatayo ng ospital na mayroong pinatatakbong angiogram procedure and angioplasty procedure. Pag-aari ng lokal, pinatatakbo ng lokal. Ang meron yan sa gobyerno, sa nasyonal, Heart Center, UPPGH, at hindi ko na po alam yung iba. Meron din yan sa private, Makati Medical Center, St. Luke's, no magka-angiogram. Si angiogram, para magka-idea kayo, para siyang si Malabanan. Titingnan muna yung mga barbula mo kung may bara. Ang dami mong minahal. Ang daming bara sa puso mo. Ano yung nangyari? Halimbawa, huwag naman loobin ng Diyos. Natagpuan ang angiogram. Ang angiogram nasa 50 to 80,000. Sinisilip ka pa lang, ha? Hindi ka pa ginagamot. Sinisilip ka pa lang, tosgas ka na. Ayan. Ay, may bara. 1, 2, 3, o minsan 4 pa. Meron ako nakita, 5 eh. O, di 5 ang bara. Ano gagawin sa bara?
Kay Malabanan, sisip-sipin. Tama ba? At kay angioplasty, may bibiling wire, tubo. Ang dating sa tao, goma. Ibubuka. O, para umagos ng maayos yung daloy ng dugo sa puso. Tama ba, doktora? Gusto niyo pa-check up sa akin? Nagtutuli ako. Kaya lang pukpok. Ang tumira sa akin si Mambaldo, taga Moriones. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Mambaldo. Maraming tinirang et yun mga araw sa mundo. Oh. Para, mahal yung stent. Stent ha? Per piraso, mahal yun. At minsan, yun ang ikamamatay mo pagbasa mo ng bill. Bagong opera, na angiogram, sariwa-sariwa, bagong babae yung makina. Okay na okay. Pagbasa ng bill, ay! Ako, ginagawa ko lang yung biro, pero sa totoo, pag nakita niyo po, PGH, so 1.2 million pesos. 700,000. 800,000. Makatimid? 2 million. Meron ba kayong milyon? Alam ko, meron kayong milyon-milyon problema. Kaya tama. Wala. Kaya kung bakit, ito po hindi ko po itinatangos ng ilong. Kayo na ang humusga. Nung pinagawa ko yung 10-story fully air condition na bagong ospital ng Maynila, may isang pasilidad doon. Itinatag namin. Yung makina na yun, iyabang nyo na bilang Manileño. Mas maganda pa sa St. Luke's yun. Si Letlet mismo, yung ating executive secretary, siya, biniyat at tinira. Nung nakita niya yung makina natin, sabi, mas maganda pa itong makina na 3 taon natulog. Hindi ginamit. 3 taon ako nawala eh. Pag-resume ko, inactivate ko. Salamat sa mga doktor. Mga, ano tawag natin yan, consultant? O yung mga interventionist, cardiologist. Interventionist cardiologist. Bakit ito? Bakit mahalaga? Maambon. Hallelujah. Blessing. Umulan ka! Gusto namin ng ulan yun, huwag ka lang magbabaha. Huli na to. Hindi kasi mahalaga, baka lang kasi maligaw yung pamilya ninyo. Binalik natin, patakbo natin, gumagana. Now, meron na tayong 2 successful na operation. Lalo na mga doktor natin. Bill! Inangiogram, inangioplasty. Binigyan ng barbula. Ginastos lahat ng Maynila. Pati bayad na yung pasyente. Magkano bill? 975,000. Patient 2, 975,000. Magkano binayaran ng 2 taga Maynila? 0. Zero. Literal. 0. Tanong, si Yorme ba nagbayad? Hindi. Sino nagbayad? Taxpayer of the City of Manila. Yung buwis ninyo na ibalik sa inyo. At sa buwis ninyo, nakapagbigay kayo ng doktong na buhay sa 2 tao. What more we can do together? That's why, all these things, itong mga gawain ganito, hinikayat ko kayo. Yes, I'll do my best. Pipilitin ko magbuti. Pipilitin ko mag-inam. But I cannot do it alone. I need each and every one of you. Because if we work together, we can make Manila great again. So muli, sa akin mga lulutola, malapit na ang lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso. Tapos na ako ng Marso. Tama ba? Nagbilang na. Marso. April, Mayo, Hunyo. Hunyo, 3 buwan, no? I love you. Pasensya na kayo mga kabataan. Una-una lang yan. Talagang pinipilit ko na maipakita kaming mga bata
lahat ng kabataan na nandito in our own little way. Show love, compassion, and understanding for our seniors. To the remainders of their life, yung maramdaman nila sa buong buhay na nagdaan, na pinagdaanan nila, ngayon makakita sila ng gobyernong mahal at pinagmamalasakitan ang mga nakatatanda sa ating pamayanan. Natanggap niyo ba yung mga cake, yung mga nag-birthday? Wala pa, hindi ba birthday? Kasi hindi pa birthday. Hindi pa birthday. Wala. Kailan birthday mo? December. Hindi mo nadali nung last year? Nasaan ka? Ha? Birthday mo, hindi mo nakuha? Wala kang cake? Uy. Ayun, okay. Honest to goodness question. Simula noong July, nag-resume yata tayo September eh. Sino nakatanggap ng cake? Ayun, natanggap nyo. Bumalik. Iba na ang logo, no? Nakita nyo, Jones Briggs na. Nakita nyo na? O, tuloy-tuloy yun. Hindi yan lilipas. So muli, mga nanay tatay ko, mag-iingat kayo. Masaya ako, umulan na. Mababawasan na ang init ng kalsada, alimuog. Pero, kung nakakatakot ang Tagaraw, nakakatakot din ang Tagulan. Sa Tagaraw, sakit ng ulo, alta presyon. Sa Tagulan, pulmonya. Wala kang kalaban-laban, kaya mag-iingat kayo lagi. Dito sa Maynila, pahabaan ng buhay, ha? Hanggat nandito ako, pipilitin ko may paramdam sa inyo ang pagmamahal ng lungsod ng Maynila. Sa mga kabataan naman, mag-aral lang kayo mabuti. Mag-aral lang kayo mabuti. Wala ko ibang hinihiling sa inyo. Mag-aral lang kayo mabuti. Basta may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko, sa aking mga medical frontliners, uy, lagi kayong mag-i-smile, ha? Smile lang. Alam mo, minsan yung ngiti nakakagaling na eh. Totoo lang. Yung karinyo ng isang ina, yung karinyo ng isang ama, kapag may lagnat yung kanyang apo o anak, minsan pagka nangitihan ka ng magulang, diba? Na, ano ka na, lumulubag yung loob mo. Kasi, totoo naman, it's always about, because you're in the front line. At ang tao may sakit, walang maintindihan katwiran. Kahit tayo ang tama. Kahit tayo ang tama. Hindi maintindihan ng taong bayan. Kaya, Restituto, Aguilar, alagaan mo yung buong distrito, ha? Yan, District 6, ha? Alagaan mo sila. Ha? Pagtulong-tulong kayo, Gladys. Basta sa inyo po, magandang umaga. Masaya ako na yung laway ko, nasingil ko ngayong umagang ito. Para po sa inyo to, ingatan ninyo, ito ang hiling ninyo. Tinupad ko lang yung hiling ninyo. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Kong May Kapal. Manila! God first, thank you. Maraming salamat po.